Sabi nila, sa bukid daw humihinga ang buhay ng bansa. Pero sa bawat paghinga ng magsasaka, may sumasabay na lason. Amoy na parang walang kinalaman. Hindi mabaho, hindi rin bulok, pero sa isang iglap, kumakapit sa lalamunan, sumasakit sa ulo at parang hindi na kayang alisin ng hangin. Bawat talsik ng pestisidyo ay may kasamang tahimik na banta. At sa bawat ani, may nakatagong kabayarang hindi pera ang hinihingi, kundi kalusugan at kinabukasan. Kami dito sa Vargas, isang barangay na nakasandal sa palay. Mainit, maalikabok at amoy lupa dito. Dito karaniwan ginagamit ang pesticide, pero may mga magsasakang na pinipili pa rin umiwas dito. Ano nga bang dahilan at ano ang kapalit sa kanilang kita at kalusugan? Sa unang liwanag ng umaga, bago pa magising ang karamihan, gising na ang mga palad na maghuhukay sa lupa. May amoy na basang damo, hampas na malamig na hangin sa balat at tunog ng kalabaw na tila kabahagi na sa bawat siklo ng araw. Sa bawat indayo ng asarol, may kasamang pag-asa na sana ngayong taon may masaganang ani. Walang oras para sa pagod sapagkat ang lupa parang anak na kailangang alagaan. Sa ilalim ng tirik ng araw, sinalubong kami ni Carlito de Guzman Jr. Magsasakang buhat pa ang kabataan. Ang buhay ay nakatali sa lupa. Tahimik siyang tumingin sa taniman. Alam niyang bawat desisyon dito ay may kapalit. Ay, ako si Carlito de Guzman Jr., taga Vargas, Santa Ignacia, Tarlac. So, ilang taon na po kayo nagsasaka? Ay, mula po nung nung nagkamalay po ako, nung binata pa lang po ako, nag-umpisa na po kami magsaka. Tapos, nung nag-asawa na kami ni Mrs. ko, ito na yung pinamana kay Mrs. ko dito sa bukid dito sa Santa Ynez East. Ano po yung mga tinatanim niyo? Mga gulay, tapos yung palay. Po yung pinakamalungkot po o masasabi po natin nakakapanghinayang po na naranasan niyo po sa palay dahil po sa pestisidyo? Ay, yung wala ka nang anihin, sir. Kasi marami ka nang ginastos. Tapos ganun ba yung mangyayari sa palay natin? Wala na kami, hindi na kami makakabawi sa gastos namin. May mga pagkakataon po ba na parang may nagkasakit na po dahil dito? Sa akin po hindi naman kasi ang inisip na lang namin, mayroon pang susunod. Ano po masasabi niyo po sa mga gumagamit po ng pestisidyo kagaya niyo po? Ay, ang sasabi ko lang, sir, na yung kagaya kong magsasaka, kasi yung iba, kanya-kanya kaming mga idea, di ba? Yung mga tulad na yung magsasaka, yung sa amin, kung yung sa akin, para sa kanila, hindi nila ginagamit. Tapos yung para sa amin, may kanya-kanya po kaming ginagamit kasi may kanya-kanya kaming mga yung experience na dahil sa pagbubukid namin. In-interview rin namin ang planning officer ng Fertilizer and Pesticide Authority na si Ivan Layag. I'm Ivan Layag. So I am an information officer at the Fertilizer and Pesticide Authority. So also a designated spokesperson of our agency. So as a spokesperson, basically if our executive director is not available for interview, so basically I'm the one who's in charge of representing our agency. Matanong ko lang po, ayon po sa mga datos po ng FPA po, gaano po karaming magsasaka po ng palay ang gumagamit po ng pesticide ngayon po?
In terms of data, we actually don't have the data in terms of the number of farmers that are applying pesticides. But as you know, in farming, pesticides are really applied. Farmers cannot really grow hindi sila makapag-grow talaga ng crops if they are not using pesticides. So you can assume that majority, or maybe like 80% of farmers are using pesticides. Para naman po sa mga magsasaka pong gustong tumigil po sa mga paggamit ng pestisidyo po, ano po yung mga programang ipinapatupad po ng FPA po para matulungan sila? Actually ito yung isa sa mga mandato namin sa FPA, to educate yung mga magsasaka para kung alam nila kung paano yung tama and wasto na paggamit ng pestisidyo. Kasi ang pestisidyo kasi, lason po ito, hazardous substance ang pesticide. So kung mali yung ating paggamit ng mga to, maaari tayong malason, yung health po natin ma-compromise. Pwede tayong ma-poison din kung ginamit natin yung pesticide dun sa tinanim natin, tapos kinain natin yung tinanim natin na yun, pwede tayong magka-food poisoning. And of course, kung masyadong improper din, nakakasira ito sa ating kalikasan, yung pestisidyo. So pwedeng magkaroon ng mamatay yung mga beneficial na mga pests para po mas maayos yung pag-grow ng ating mga pananim. So environmentally damaging din kasi kung improper yung yung tubig, yung water sources natin maaaring makontaminate. Ano po yung mensahe niyo po para sa mga kabataang tulad ko po na nag-aaral po tungkol sa agrikultura po at kalikasan? To answer your question, actually, now we really encourage the youth to pursue agriculture-related courses and it's actually one of the initiatives under the Department of Agriculture. So we have programs for youth, like scholarship programs, training programs for the youth. Sa Agricultural Training Institute may mga scholarship sila for youth para mag-pursue sila ng BS Agriculture courses. And ngayon kasi we encourage the youth to pursue agriculture because there's a lot of technology being developed for agriculture now that will make farming easier. Besides po sa akin, ano naman po yung mensahe niyo naman po sa mga magsasaka po na parang gusto pong makalaman po more on pesticide farming po? Yung lagi naming paalala sa mga magsasaka, kasi unang-una gusto ko kasi nilang makatipid sa pagfa-farm. So hindi talaga maiwasan na gumamit tayo ng pestisidyo na kung sa isang ordinaryong magsasaka, so mahal sa kanila yung mga inorganic pesticides. So yung tama yung tanong mo kanina, yung mga alternative pesticide na mas mura. So kung yung patuloy naming paalala sa mga magsasaka natin is dapat tama and wasto yung paggamit nila ng pestisidyo para po iwas aksidente at mapangalagaan yung kanilang kalusugan and of course yung environment po natin. Sa pinakahuling datos ng Department of Health o DOH, tinatayang 3,500 kaso ng pesticide poisoning ang naitala noong nakaraang taon. Sa bawat bilang may katawang sumuko, may batang nahirapang huminga at may pamilyang sangkot sa pagdurusa. Sa bukid humihinga ang buhay ng bansa, ngunit ang hangin na dapat magbigay lakas, unti-unti ring nagdadala ng lason. Hindi natin ito nakikita, hindi natin naririnig, pero dama sa bawat hinga, sa bawat butil ng ani. At kung hindi kikilos, ang pag-asa ng bukid ay mauuwi sa pagkauhaw ng lupa at pagkakasakit ng magsasaka. Kaya bago ka muling huminga, itanong mo, hininga ba ng buhay ito o hininga ng lason ang isinasalin natin? Panahon na para pigilan ang tahimik na kamatayan, alagaan ang lupa
Pangalagaan ang magsasaka, ingatan ang bawat paglanghap.